doon mo parang nararamdaman na hindi niya ako priority, hindi ako importante sa kanya, iba palagi yung inuuna niya. So mga ganun yung klase na nakita natin na um, disappointments nyo, and gusto nyo magkaroon ng pagbabago, gusto nyo magkaroon ng change, mga kapiksi, pero kahit na gusto mo ng pagbabago, parang inaantay mo siya, hindi ka maka-move on sa kanya, okay? Parang inaantay mo siya, parang hindi sa'yo manggagaling yung closure. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung ating love life reading para ngayong August para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles. If hindi kayo nakaresonate dito guys, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung love message para sa inyo. So ito yung ating card na napili mga kapiksi. So ito yung image ng card, ang ganda diba, magkasama kayo ng person mo, and then this is about trust, no? Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So, tiwala mga kapiksi at saka acceptance, okay? Doon nagsisimula yun guys kapag ka nagkakaroon ng acceptance, forgiveness, doon na nagkakaroon ng transformation doon sa relationship. Sabi nga dito, transformation occurs through acceptance. Kapag tinanggap natin yung current situation natin na gano'n na siya, it will automatically transform. Syempre, kailangan magkaroon ng acceptance, and then kailangan magkaroon ng forgiveness, and then kailangan forget, no? Ang ifo-forget nyo guys, yung mga negative na circumstances. Kasi kasama yun sa pagpapatawad guys. Ano yan package deal yan mga kapiksi. Kailangan magpatawad and kailangan kalimutan. Kasi kung hindi nyo kakalimutan guys, forever yan na parang nagiiwan ng tarak sa puso nyo, no? Tinik, magiiwan yan ng tinik. Kasi you don't really forgive, hindi talaga kayo nagpapatawad kung hindi nyo kinakalimutan yung mga sitwasyon, okay? Pero kung pinatawad nyo sila at kinalimutan nyo, doon talaga magkakaroon ng transformation, pagbabago sa inyong relationship guys, okay? So importante yun guys, forgiveness, acceptance, and forget, okay? Gawin nyo yan para sa inyo mga kapiksi. Tingnan natin yung love energy, or yung energy pala sa inyong mga sitwasyon guys. Hindi ako marunong mag-ganon, no? Yung ibang mga readers, ang galing-galing nila mag-ganon ng cards. Okay, papracticein natin yan sa susunod. So, pili tayo ng tatlo guys. Meron tayo nito, meron tayo nito, and then meron tayo nito. Okay. Sa inyo yung mga cards na napili natin para sa inyo guys. So, for some of you talaga nakikita natin yung pagiging broken hearted mga kapiksi, no? Kaya nga eto lumabas kasi kailangan magkaroon ng acceptance, pero right now hindi pa, parang masyado pang masakit sa puso nyo, nandun pa yung mga pagiging broken hearted nyo, yung emotional pain, kumbaga dala ng mga toxicity sa relationship. Yung iba sa inyo guys, pwedeng biktima kayo ng abusive na relationship, and right now parang gusto nyo mag-heal, no? Gusto nyo muna on your own mga kapiksi, and parang yung person mo ganun din guys, parang gusto din niya magkaroon ng reflection din. Pwedeng parehas kayong nasaktan, and parehas kayo na gusto ng time off sa isa't isa, and gusto nyo munang mag-focus sa sarili nyo, and sila ganun din, gusto nila mag-focus sa sarili nila. And magiging ma-okay lang kayo kapag ka nagkaroon na kayo nitong guys, no, ng acceptance, ng forgiveness. Yung iba naman sa inyo guys, parang feeling ko natanggap nyo na, no, pero hindi pa totally nakalimutan.
pwedeng hindi pa totally naka-forgive, hindi pa totally nakalimutan, hindi pa totally naka-move on mga kapiksi. Kaya nga parang ini-enjoy nyo muna, no? Naghahanap kayo ng, kumbaga, tawag dito, diversion, no? Dinadivert nyo muna yung attention nyo sa ibang mga bagay, sa ibang mga gawain, para makalimutan nyo yung mga emotional pain. And okay lang yan, guys. Ang importante is malalampasan nyo din yan, kasi healing takes time talaga, hindi yan madaling proseso, lalo na depende kasi yan sa degree, no, sa level ng sakit, sa level ng negative na nangyari sa relationship nyo. Okay, so yeah, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong discount until July 31, magbibigay ako ng 500 pesos na discount mga kapiksi. So, i-avail nyo na yan, guys. Sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 30% discount naman until July 31. So, i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. So, Sagittarius, guys, kaya na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. So, ito yung both positive and negative, guys. Yung nakikitang nating negative sa energy nyo, guys, is yung mga disappointments, no? For some of you, pwedeng LDR kayo nitong person mo. And for some of you naman, para magkaibang lahi kayo, no? Yung iba sa inyo, guys, feeling ko parang hindi pa kayo nagkikita nitong person na to, parang online lang kayo nagkakilala, baka sa chat, baka sa dating app, mga kapiksi. Tapos yung iba pa sa inyo, parang magkaiba kayo ng lahi, magkaiba kayo ng kultura, afam, ganyan. Afam ba yung tawag nila dyan? O kaya mga foreigners, ganyan, mga kapiksi. So yung iba sa inyo, ganon, pero hindi naman lahat, mga kapiksi. And at saka parang meron kayong parang meron kayong hinahanap dun sa person mo na hindi niya naiibigay, guys, no? Kaya, tsaka yung iba sa inyo, pwede magkaiba din kayo ng reliyon, mga kapiksi. And isa pa yun sa mga pwedeng nagiging dahilan ng mga disappointments nyo. Pero yung mga disappointments nyo, guys, parang feeling ko nagpatong-patong siya. Pwedeng may mga bagay na hindi ka napagbigyan ng una, hindi ka napagbigyan ng pangalawa, hindi ka napagbigyan ng pangatlo. Tapos parang parang ikaw bakit ganun siya? Bakit ganun siya? Bakit ganun? Hindi niya na ako mahal. Ayaw niya na sa akin. Yung mga ganun, mga kapiksi. So parang masyadong madami yung mga tinitingnan nyo na mga hindi maganda. Parang feeling ko yung person nyo, hindi siya always present, hindi siya always nandyan kapag kailangan mo siya, kapag ka naghahanap ka ng kalinga, yun yung namimiss mo, no? And parang in a relationship ka nga, pero parang feeling mo naman hindi. Nagets nyo ba? Kumbaga may jowa ka nga, pero parang single ka naman kasi parang hindi kanya pinapriority, iba yung pinaprioritize niya, especially kung ito'y negosyante, businessman, businesswoman, na masyadong o kaya career-oriented, na masyadong focus, abala sa kanilang pangkabuhayan, mga kapiksi. So, doon mo parang nararamdaman na hindi niya ako priority, hindi ako importante sa kanya, iba palagi yung inuuna niya. So, mga ganun yung klase na nakita natin na disappointments nyo, and gusto nyo magkaroon ng pagbabago, gusto nyo magkaroon ng change, mga kapiksi, pero kahit na gusto mo ng pagbabago, parang inaantay mo siya, hindi ka maka-move on sa kanya, okay? Parang inaantay mo siya, parang hindi sa'yo manggagaling yung closure.
kung ayaw mo na doon sa person mo, parang ayaw mo na ikaw yung magsabi sa kanya na ayaw mo na ganyan. Inaantay mo na sa kanya manggaling yung closure. Mga kapiksi, nagets nyo ba? Parang hindi ikaw yung unang makikipaghiwalay sa kanya, if ever man. Parang inaantay mo lang na talagang completely umayaw na siya sa'yo. Pero nandun yung nag-aantay ka ng pagbabago, always waiting, always patiently waiting ka dun sa person nyo, mga kapiksi. Okay, ganyan yung nakikita natin, nararamdaman nyo. Tapos kapag ka parang feeling ko, guys, dadating naman yung time na kapag sila naman yung nakapaghiwalay sa inyo, parang hahabulin nyo naman, mga kapiksi. So medyo magulo ka rin. So you have to prioritize yourself, mga kapiksi, no? Ito, kailangan nyo talaga magkaroon ng acceptance and forgiveness kung talagang mahal nyo yung person nyo, mga kapiksi. And ayan, no, sobrang malungkot kayo, guys. Nakikita natin yung pagmamahal, no? Yung pagmamahal nyo sa person nyo, pero hindi siya nare-reciprocate, mga kapiksi. Okay? Hindi nasusuklian ng person mo. And nagja-juggle ka, nahihirapan ka. Actually, sila yung nagja-juggle. Sila yung nahihirapan na magbalanse ng oras nila sa inyo at saka dun sa mga trabaho nila or kung ano man yung pinagkakakitaan. And kayo, parang palagi lang kayo nagmumukmok, nag-aantay, mga kapiksi, dun sa person mo. Kaya nga meron itong transformation, guys, kasi parang sinasabi dito na kailangan mong tanggapin yung situation and you have to, alam nyo yun, live your life, mga kapiksi. Kumbaga, wag nyong paikutin lang sa relasyon or wag nyong paikutin lang sa person nyo yung buhay nyo, no? Live your life, kung ano yung gusto mong gawin. Baka ikaw pwede ka rin magtrabaho, baka ikaw pwede ka rin magnegosyo, baka may pwede kang gawin for your own personal growth, mga kapiksi. Okay? Kasi yung love life nandyan lang naman yan, diba? Kung mahal-mahal, gagawa at gagawa yan ng paraan, diba? Para bumalik sa'yo, para pahalagan ka, para i-prioritize ka, mga kapiksi. Kung wala silang time sa inyo, hindi naman necessarily na ayaw talaga nila sa inyo, baka hindi lang nila talaga kayo priority. Pero you should live your life, mga kapiksi. Meron kang buhay, meron kang sariling buhay outside the relationship. So, dun mo i-focus yung energy mo. Okay? Alright. So, comment down below, Sagittarius. Kung naka-resonate kayo dito, guys, and feeling nyo hindi kayo pinaprioritize ng person nyo, pwede nyo pakinggan, guys, yung pampawala ng balakid subliminal. Okay? Kasi yung subliminal na yun, nandun yung mga affirmations para talagang i-prioritize ka ng person mo kahit kailan. Okay? So, pakinggan nyo yun, guys. Super effective. And kahit anong subliminal, pwede nyo pakinggan. Libre lahat sa YouTube, mga kapiksi. Ito yung playlist. Pwede nyo pakinggan. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.